Shaquille Roshan Tabaco sa Capri O'Neal. Isa dyan ay title ng kanta. Si Uncle Wasak, taga-wasak ng backboard. Sa makailang beses na din niyang nakasira ng backboard sa mga arena, ay napagpasyahan ng NBA na itaas ang kalidad ng mga backboard at kailangan ay hindi lamang 2, 3, kundi 4. Apat na basketball hoop pag naglalaro ito si Shaq. Iwas aberya at para tuloy-tuloy ang pera. Nabansag ang most devastating and dominant center in the history of the NBA. Biruin nyo naman ilang rules ang nabago dahil sa kanya. Una ay pagkabuhay ng zone defense kasi naman ang man-to-man defense ay walang manama kay Tito Shaq. Lahat kasi nang bumabantay sa kanya ay minamamaw lang niya sa loob ng paint. At isama pa natin ang hack-a-Shaq rule ng mga coaches noon kung saan intentionally pinapaul nila itong si Shaq para doon na lang sa free throw line makascore. Doon kasi mahina ito si Boy Wasak. Paano ba naman sa literal na foot-long 12-inch handspan nito ay nagmumukhang Jolene na lang ang bola ng basketball sa mga kamay niya kung saan nahihirapan siyang i-shoot ito. Selected as first overall pick ng Orlando Magic noong 1992 NBA draft, kasabay niya ang future teammate niya sa Miami na si Alonzo Mourning. Sa rookie season niya ay instant superstar itong si Shaq. Nag-average lang naman ito ng 23.4 points per game, 13.9 rebounds, at samahan mo pa ng 3.5 blocks. Hindi nga nagtagal ay itinanghal na Rookie of the Year itong mamaw na rookie ng Orlando. Sa 1994-1995 season, sa pag-improve ng galawan ni Shaq, ay naihitid niya ang Orlando Magic kasama ng kanyang backcourt backup na si Penny Hardaway ang Magic sa kanilang first NBA Finals appearance matapos silang talunin ang Boston Celtics ni Rick Fox, Chicago Bulls ng returning noon from his baseball stint si Michael Jordan at Indiana Pacers ni Reggie Miller. Ngunit sa kasamang palad, ang veteran team ng Houston Rockets na may Hakeem Olajuwon at Clyde Drexler ang nakalaban nila na sweep ang Batang Magic sa final series na ito. At dahil sa binabarat ang Batang Shaq ng management ng Magic ay hindi na ito pumirma ng contract extension at naging free agent. Dito ay agad nag-offer ang LA Lakers noon ng $121 million 7-year deal at malugod itong tinanggap ni Shaq. Lingid sa kanyang kaalaman, dito mag-uumpisa ang greatest years niya sa NBA. Kasama niya dito ang batang Kobe Bryant. At dahil sa bagong duo na ito, madaming team ang pinaiyak sa West. At noong 2001 season, isa sa pinakamagandang NBA Finals matchup, pinataob nila ang Portland Trail Blazers ni Scottie Pippen sa playoffs. Dinurog ang Sacramento Kings ni Bloody D-Buck sa semis. At hindi pinaporma ang Spurs ni Tim Duncan sa West Conference Finals bago nila tuluyan sa NBA Finals ang Philadelphia 76ers ni Allen Iverson para sa kanilang back-to-back championship. Sa kabuuan, isang three-peat ang naipanalo ng duo ni Kobe at Shaq. Ngunit sa pagkatalo nila sa Dark Horse noong 2004 NBA Finals na Detroit Pistons, ito ang nagsilbing mitya ng pag-alis ni Shaq sa Lakers. Taong 2004, agad na na-trade si Shaq sa team ng Miami at nakasama niya dito ang batang Dwayne Wade. At noong 2006 season, dito nila pinarusahan ang batang Chicago Bulls ni Ron Artest sa semis. Winasak ang Detroit Pistons ni Rick Hamilton sa East Conference Finals at pinaganan ang heavily favored na Dallas Mavericks ni Dirk Nowitzki sa NBA Finals. Ito ang naging pang-apat na championship ring ni Shaq. Naging journeyman itong si Shaq pagkatapos ng stint niya sa Miami Heat. Napadpad naman siya sa Phoenix Suns kasama si Steve Nash noong 2008. Taong 2009 naman sa Cavaliers ni LeBron James. At ang panghuli noong 2010 sa Boston Celtics kasama ang Big Four nito. Ang dahilan kung bakit palipat-lipat si Shaq ng team ay upang madagdagan ang kanyang championship ring. Naungusan na kasi siya ni Kobe na may 5 championship ring nang dahil sa pride. From his retirement, ang NBA sports analyst ito sa segment na Inside the NBA kasama si Charles Barkley. Siya ang pasimuno ng nakakatawang segment na Shaq Leonard Pool. Isang businessman din itong si Shaq. Nagbebenta siya ng mura ngunit kalidad na sapatos. Owner ng mga bars, casino at fast food chains. Ito ang patunay na kahit sa larangan, si Shaq pa rin ay namamayagpag. O siya mga para shoutout pala kay Moto Minded, Gil Alparo,
Owie Vlogs, GM Salminang at Winter Gaming TV. O siya mga par, huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow kami. Di yan nakakabawas ng kabugihan par. Hanggang sa susunod na episode ng Basketbolero.